Umpisaan po natin ito mga kababayan doon po sa mga doon po sa mga pahayag at mga speech ng mga kaibigan nating mga vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa gobyerno ng Pilipinas at kaibigan din po ni Mima Alicia mga kababayan. Umpisahan muna natin doon. Ano? I am Batman Isidora Mijares, Ma'am Chris Rose, buong Seresa Force family. Game. Sabihin nyo pag wala akong audio ha. Wala akong mapanagot. Hindi po kayo ibigin na ganun-ganun na lang po. Masakay po sa amin bilang kaibigan. Ito po. Una-una, si Ballpoint Man mga kababayan. Nakikita po namin si Mima dito po ngayon pero nakakainit ng ulo, nakakalungkot. Dasal ka na po talaga yung kailangan para kumalma po tayo at sana po magtulungan po tayo na pagdasal si Mima at may managot po talaga. And maraming salamat po kay Lucy Claire, nandito po, kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Sandro Marcos, kasi talagang tumulong po sila dito, no? Ano po, sa Pilipinas po, yung mga staff po dito, no? Maraming salamat po sa inyong, pagpunta. Narinig nyo po mga kababayan mismo sa kanila. Ano po, yung pagtulong ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Sabihin na natin First Family, no? Yung pagtulong po ng First Family, doon po sa lamay ni Mima Alicia at nandiyan din po. Siyempre, alam naman ho natin mga kababayan na ang Pangulo ay busy po iyan. Pero hindi nagkulang magpadala ng representative sa katauhan po ni Atty. Claire Castro, mga kababayan. Kaya yung sinasabi ng mga DDS na pinabayaan, Romel Snoop o BG Badjola na pinabayaan si Mima Alicia, hindi po totoo yun. Tsaka yung mga nakakasama niya na mga sinuportahan ni Mima Alicia, sila dating Senador Antonio Trillanes, Risa Ontiveros, si Senador Kiko Pangilinan, nakita nyo naman po yung mga pag-suporta po. Hindi po talaga pinabayaan mga bossing. Others po, na first time ko makilala yung iba dito. Yung mga lolo at lula po natin, nag-effort pa po sila dito. Maraming salamat po. At bukas po, dito po mag-birthday po. Kasama si Mima. Maraming salamat po yung lahat ng pagpunta dito. Uy, Alison! Wait lang, dito bukas. Uy, ba't ako? Late ka daw eh. Sino sa Iyak ka. sunod si Nyolo. Ay, kung gusto niyo din pong mapanood ng kabuuan, ito ha, mga kababayan, yung pinaka eulogy po ng mga kaibigan natin, ng mga vlogger na sumusuporta kay Mima Alicia sa gobyerno. Panoorin niyo po ito doon sa channel ni Nyolo. Ipinagpaalam po namin sa kanya to. Magandang iyak ka. Hindi kasi po. Iyak mo? Sinigla mo ko, mamaya namin. Hindi kasi po, kami po, mga single tao lang kami. Nagagarap rin po kami na at mamaya namin. Kita, mo lang yun. Hindi kasi po, nagulat na ako. Bumaling kasama ko si Mima, nag-Malaysia, Singapore kami dahil nga, siyempre po, kahit pa paano. Kami po ang mga vlogger, magkakapatid po talaga kami. Yung turingan po namin talaga is sobra-sobra po. Yung minsan nga po, nagagalit kami, sana totoo yung bayaran, is totoo na lang na marami ng milyon-milyon eh. Para makatravel kami buong mundo. Masarap sana nun. Pero hindi po eh. Kami po, naniniwala po lang po kami. Yan po sila Yusek, si Madam Bagong Pilipinas. Ay sila, maraming salamat sa inyo. Dahil si Mima po napakabuting tao po. Mapagmahal sa na anak. And lahat po ng mga pera niya, nasa pamilya niya. Lahat po ng pagsisikap niya ay para sa pamilya niya. And nagulat nga po kami na nangyari ito. Na hindi naman po dapat, kasi dapat mangyari, mga pambalik.
sabi ni Sir Jerry A, no? Hindi yan pinabayaan ni PBBM. Kasi bakit nanggagalaiti si Maharlika sa kanya mga post kung pinabayaan? Malamang inggit. Nako, wala. Lagi namang ganoon yun eh. Di ho ba? Alam nyo ho, ako, nandito ako sa malayo. No? Hindi talaga kakayanin na makauwi para makadalaw doon sa huling mga araw ni Mima Alicia. Pero nagpaabot na din po tayo ng pamerienda, nagpaabot din tayo ng bulaklak, umabot naman po para doon sa kay Mima Alicia. At sinabi ko na yung bulaklak na yun, hindi lang magrepresenta sa aking sarili, kundi lahat ng followers, kumbaga, yun yung ano natin kay Mima Alicia, mga bossing. Yun yung alay natin para kay Mima Alicia. Kasi, wala po tayo. Kung naniniwala tayo sa Panginoon Diyos, hindi wala po tayong karapatang kumitin ng tao. Sana po, Sandali. Tsaka laging sinasabi, bayaran, bayaran, bayaran. Ano po? Samantalang, eto sila. Yung, lalo na yung mga DDS. Sa naratibo pa lang ng mga DDS, mga bossing si Pamo, sir, alam mo na kung sino yung nagbabayad sa kanila eh. Di ba? Alam mo na kung sino ipinagtatanggol nila eh. Yung mga DDS, pilit na nagagalit sa atin, no? Tayo sasabihan na ginugulo natin ang bansa. Pero ang totoo, sila ho talaga. Yung nagbebenta sa Pilipinas, sa China, mga kababayan. Di ba? masolusyonan to dahil dahil sobrang kawawa po yung kaibigan namin at nananawagan po kami sa inyo. Tulungan niyo po kami. Kasi masakit po sa amin to. Actually, nakakatawa kami last time, pero pag nandito, hindi na po kasi nandiyan na siya eh. Parang hindi pa nga po kami makapaniwala. Sa pamilya po, maraming sabay-sabay na natin pagtulungan nila kasi ito. Yun na lamang po. Salamat po. Isulo to. Ulo. Hindi nakita ko si Parang. Sabi ko na boss, may taka ka na Mima. Pagka kikitahin na si Iban, kung papakita ng sa amin. Si Gio Dili, si Kaya. Yun, si Kaya. Sabi ko kasi, na minsan nakikita kasi nila si Jose. Sabi ko, gusto ko makita si Jose, para makita ko naman kasi pinanood ko si Jose. Kaya hindi ko alam na makikita ko pala si Jose. Pag si Mima, ganyan na. Kung nangyari po kay Mima, masyado po akong na-apektuhan. Minsan, sa ano na, Ako, gaganito-ganito ako, mga kababayan, no? Yung tipo bang parang hindi mo kayang daragin o ano. Pero, lalo na pag ganito, tapos alam ko na merong 4 na taong gulang na naiwan. May mga kapatid na pinag-aaral, tapos ganito yung nangyari. Malamang siguro, mas hagulgol din ako dito sa ano. Na ano ko kasi, yung loob ko sa mga bata, no? Ayoko nung, eto ho biruin mo, yung kay Mike Defensor. Meron silang si Defensor, meron siyang inilabas na video, o siguro ko si naman, nag-picture, na si Defensor kasi ikukulong na. No, susuko na si Mike Defensor. Ngayon, inilabas yung video na nagpapaalam siya doon sa kanyang anak
mga bossing. Sabi ko, ayoko makita. Hindi ko kaya, no? Ayokong merong mag-ama, mag-ina na mawawalay sa isa't isa. Kaya, nagtataka ho ako, mga kababayan, eh. Doon sa mga DDS, biruin mo, ayan, wala ng buhay, patay na, pero sila ho talagang grabe pa. Ano, grabe, kala mo, malademonyo na yung kanilang mga komento, lalong-lalo na doon sa mga Facebook ho, mga kababayan. Ano? Sabi ko, ano ba to? Mga tao pa ba? Mga tao pa ba to? Grabe. Kaya ako naiintindihan ko itong sila Chris Ulo, sila Nyolo, yung mga iba nating kaibigan na talagang naiiyak dyan. May busy. Yung mga naalala mo ko kasi may voice clip kasi ako doon na may voice clip kasi ako doon na pinapangalanan ko siya na may halong parang huwag mo nang gawin. Basta ayaw ko nga din. Tapos nangyaring ganyan. Kaya nabibigot ano ako. Hindi makapagsalita. Hindi mo naman sinabi. Sabi ko sa kanya, pagdaran siya. Tsaka yan, ho, yan naman, si Chris Ulo. Kapag kayo nakasama nyo yan, nakasama ko siya. Siguro nakadalawang beses din. Kasi ako naman, no, pabisi-bisita ng Pilipinas, eh. Ano yan? Bakwela. Talagang walang patay na oras diyan kay Chris Ulo na hindi mo iisipin. Ako nagulat ako nung nakita ko na ganyan ganyan yung emosyon ni Chris Ulo, eh. Sabi ni Jade Lebanon, paano ko babasahin yan? Sige, iba talaga pag lalaki ang umiiyak, nakakadala. Eh, opo. Wala ko nang nangyari sa kanya. Tapos ganyan. Hindi ko matanggap na siyempre kasama namin, maliit babae. Nakamusay sa alis na ata. Kaya talagang ano sa akin. Parang hindi kong masama sa akin. Parang wala akong gusto rito kay Mima. Sabi ni Isidora Mijares, si Mike Cervera din, grabe ang iyak. Nung narinig ko kasi yung balita ho, mga boss. Tapos, inaantay ko si Boss Mike. Kasi gusto kong tumawag agad kay Boss Mike, pero ayokong makadagdag sa bigat. Kaya sabi ko, nag-message lang muna ako kay Boss Mike. Nung pagtawag ko, umiiyak eh. Nag-message lang muna ako kay Boss Mike. Boss Mike, kamusta kayo dyan? Kasi nakasama po talaga nila yan eh. No, doon sa bahay. Kung tama yung word ko na inampon, kumbaga, yun yung ginawa ni Boss Mike Cervera kay Mima Alicia ho, mga bossing. Talagang pagtatawag yan, kunyari, balitaan, kwentuhan kaibigan, nandun sa background si Mima Alicia talaga. Tapos eto, yung mga nyo, yung kagrupo mo, yung MTM, ganyan. Talagang sobrang naging close po talaga yan, mga kababayan. Nung tinawagan ko siya, medyo okay na siya, pero ramdam mo yung bigat ng dinadala ko, mga kababayan. Problema nung nangyari sa kanya yan, parang masakit sa akin. Naapektuhan ako. Actually, parang nag-anxiety ako eh, mga nakarang araw. Hindi ako nakatulog. Yeah. Walang minutong di ko siya nag-isip. Oras-oras. Kaya sana, ang binatusan ko nga, sabi ko nung nakaraan, sana man lang, bago man lang siya, sabi ko,
bago siya madala sa Samar, sana man lang yung gumawa sa kanya dyan mahuli na. Kasi dito siya nagawa ng krimen. Ayaw kung parang sana bago siya malibing. Yan, para medyo gumaan yung parang namin kasi ang hirap ko kasi ito mga nakarang ako sa video na kasi yun din nangyari sa kanya namin. Nahirapan kami mag-vlog, kung ano sabihin na ganyan yung kaibigan namin na wala pang siya. So yun po sana, yun lang ang dalangin ko. Lupin mo ng Panginoon na makawala mo yung justisya. At mahirami po ako, mga nay. Sige po. Kaya po na. Si Atty. Claire Castro pala yung nasa harap. Pero ako hindi ko alam kung makakapagsalita ako sa harap ng mga tao. Hindi ako sanay. Dito lang po, dito sa vlog natin, siyempre, kayo naman po, hindi ko naman kayo nakikita dyan. Pero yung mga komento nyo, nandyan. Pero, iba hindi ako sanay yung talagang mismong kaharap na ninyo, yung talagang papanik sa entablado. Hindi ko lang sigurado kung makakapagsalita ako dyan. Ano po, pero baka nasa sulok lang ako, nakikinig sa kanilang lahat. Magiging po, nakikilala po ako sa pamilya po ng Alicia. Actually, si Alicia po nalagay sa saan po yun. Alam niyo po, pauwi ako ng Pilipinas. Sabi ko, Sabi ni Ma'am Kendall Briones, what about Iloy Bugres? Super rude. Ngayon nakikita natin doon sa mga BDS, ano po, na ang itinutulak, sinusulong nila sa bansang Pilipinas, mga kababayan, ay yung maging normal yung patayan, ay maging normal yung pag ikaw ay hindi sang-ayon doon sa mga Duterte o pag ikaw ay bumabati ko sa mga Duterte, dapat kang mamatay. Yun po yung nakikita ko sa kanila, mga kababayan. Delikado po yan. Bakit po? Kasi dapat tayo, bawat isa po sa atin, meron tayong karapatan. No? Napiliin kung sino susuportahan mo, piliin kung sino yung iboboto at piliin kung sino yung gusto mong maging o pinapaniwalaan mo na leader. Delikado yung ginagawa nila. Bakit po? Dahil magiging normal na lang po yan, mga bossing, kapag ka nasanay po ang tao. Tingnan mo yun, si Mima, pinatay kasi iba yung pananaw niya. Tapos makikita ho, nung mga Duterte na, tingnan mo, nagsasaya, maraming nagsasaya dahil doon sa nangyari. So, ibig sabihin, kapag hindi panig sa atin o ayaw sa atin at pinatsugi natin, hindi kumbaga, magsasaya pa yung mamamayang Pilipino, magsasaya pa yung mga yan. Di ba? Sige, di katayin na lang natin ng katayin yung mga yan. Di ba, mga bossing? Sabi ni Aaron Cross, that's China system, komunista. Opo, tingin taraho nga sa akin, mga kababayan. Diktador sila ng diktador kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito ang ginagawa nila kapag hindi kapanig doon sa kanilang pinapaniwalaan o doon sa kanilang mga iniidolo, yayariin kanila Di ba? Tapos, patay ka na, babanatan ka pa nila. Pero ang pumapasok lang po sa isip ko, mga bossing, yung pagbanat nila kay Mima Alicia, ngayong patay na, ngayong wala na po, ang lagi kong nasa isip is, hindi nila kaya si Mima Alicia nung nabubuhay pa ho.
Ha? Kaya ngayon sila bumabaan at kaya ngayon sila nagpipiesta kasi yung tao, hindi na sila mababardagol pabalik. Kaya ito yung pagkakataon nila. Sinasamantala na ho nila. Pero ulitin ko po, yung isinusulong nila, mga boss chief amo sir, sa bansang Pilipinas, delikado po para doon sa mga susunod na henerasyon. Bakit? Magiging sanay na, no? Magiging normal na yung kapag, namatay yan. Bakit? Ano dahilan? Kasi hindi panig doon sa mga Duterte. Okay lang pala yan. Kaya naman pala. Dahil baka dumating ang araw, mga bossing, yung mga anak naman nila, yung maliliit, na ngayon siguro 3, 4, 5 taong gulang, hindi tumanda o hindi lumaki na bobo, kagaya ng mga DDS na mga magulang nila, ay baka kumontra doon sa mga gawain, ginagawa ng mga Duterte. Di ba? Yun ang delikado. Ang tanong, kaya ba nilang sabihin, yung anak ko, namatay. Kasi kontra sa Duterte. Okay lang yun. Kaya nilang sabihin yun. Di ba? Kaya kailangan po, labanan po talaga natin yung mga ganun. Dahil dadalin ang bansa natin yan, mga kababayan, sa diktadura. Na diktadura na mala North Korea po. No? Sabi ni Ma'am Beth de Jesus, kung ano ang puno, siya rin din ang bunga. Sino pa ba? Di ba? Sino pa ho ba ang susundan at gagayahin niya mga yan? Di yung mga Duterte. Vlogger po, may Pangulong Marcos. Kasi bago naging po ako sa vlogging. Simula kasi na alam niyo naman lahat na ako isang DDS naman talaga. Pero dahil sa mga vlogger nito na lumalaban para sa ating bansa, sila po ang naging inspirasyon ko para mabuksan din ang isipan ko sa katotohanan. Kasi Alicia Cabilang po. Siya yung unang-unang babae ng vlogger na talagang ginawin ko. Nasaktan pa ako sa buhay pa ako. Ilang days na lang biyahe ko. Si Sir Mike nagpunta na sa akin na party makita tayo sa Manila. Hindi po ito yung hindi sa akin po yung patatlo. Pasensya na hindi kami friend ni Alicia in real life. Pero bilang isang PBBM vlogger, parang naging pamilya ko na dito. Sabi ni Ma'am Natividad, ako Mark, ang apo ko nagtatanong sa akin, bakit minumura nila si PBBM? Siyempre magalit sila kasi gusto nila si Sara Duterte ang presidente. Yan lang ba yun? Yan lang po ba yun? Di ba? Pero napaka-barubal. Kung sasabihin nyo po, kung mag-vlog si Mima Alicia, puro mura, tsaka yung sinasabihan ng tatay mo, karton. Di ba? Di ba? Karton naman talaga. Anong kinagagalit nila doon? Ano po? At saka, ito isipin nyo. Si Mima Alicia, yan. Lumagay na sa tahimik. Walang nakakaalam kung saan pupunta ang kaluluwa ni Mima Alicia. No? Walang nakakaalam kung saan pupunta ang kaluluwa ni Mima Alicia. Pero yung si dating Pangulong Duterte hanggang ngayon nandoon sa kulungan, nakakulong, nagdudusa. Sa tingin nyo ba maganda ang buhay? At sa tingin nyo ba gusto ni dating Pangulong Duterte yung kinalalagyan niya doon? Panigurado ko hindi. Dahil yung Bongo, yung Bato de la Rosa at yung mga sila Robin Padilla, gustong-gusto maialis siya doon. Di ba? Gustong-gusto siyang maialis doon. Tsaka, sinasabi nila si Mima Alicia pag nag-vlog, ganito, ganyan, nagmumura, mas masahol pa yung mga DDS. Yung bugris nga ho, mga kababayan. Tignan mo, namamaga yung muka. Di ba? Namamaga yung muka. Nag-invento pa. Meron daw pong stage 4 cancer si Pangulong Bongbong Marcos. Yung isa, si Boy Banil. Di ba? Mga kababayan, grabe. Ito yung kay Mima Alicia,
Kumbaga, masasabi natin na yes, oo, nagmumura, pero kung tama yung pinaglalaban, no? Pero kung totoo yung pinaglalaban at hindi kagaya ng mga kalaban niya, hindi kagaya ng mga DDS na puro fake news ang pinapakalat, puro kasinungalingan ang pinapakalat. So, sino sa tingin ninyo ang mas pupunta sa impyerno? No? Pare-parehas sila, o parehas, nagmumura sa kanilang mga vlog. Pero yung sa kabilang panig, ay hayop kung mga magsinungaling, magpakalat ng fake news. Ito, lumalaban sa fake news. Di ho ba, mga kababayan? Tuloy. Kaya napakahirap po tanggapin ang pagkamatay ni Alicia. Okay na sana kung nagkasakit siya, na-aksidente, mabilis po namin matanggap. Alam natin lahat na kumakalat ngayon sa social media, mga DDS, yan naka-record kung kinig kayo. Justisya po yung hinihingi namin. Hindi po karma. Krimen po ang nangyari kay Alicia. Hindi po yan dapat ginagawang katatawanan. Wala po na isang Pilipino na deserving patayin dahil sa kanyang pinaglalaban. Kahit anong kulay ka, kahit hindi. Oo, maikwento ko lang ho, mga kababayan. Kasi nababanggit po yung tungkol doon sa pinaghirapan ni Mima Alicia. Nakilala ko yan, si Mima Alicia po, mga bossing, kasagsagan po ng panahon ng 2022 election. Ano po, nadadaan sa TikTok ko. Ako, may TikTok kasi ako eh. Kung hindi ako nagkakamali, bago ko ihinto yung paggawa ng content sa TikTok, umabot yata ng 150 or 160,000 followers yung TikTok ko. Nandun, nadadaan yung Mima Alicia pa lang yata yung pangalan niya eh. I am Alicia, something like that eh. Ano po? So ngayon, hanggang sa nagkasama-sama, nagkakita-kita doon sa mga campaign rally, nagkakwentuhan, hanggang merong nagsabi, no, o may nag-push na instead na ginagawa mo diyan sa TikTok yan, mas malaki ang revenue sa YouTube. Doon ka mag-live, doon ka mag-content. Which is, kasi po, si Mima Alicia, no, yung buhay po nila, nakita ko hindi ko naman napuntahan mismo yung bahay, pero kapag kakausap ko, at pag nakikita nyo, yung mga unang vlog niya, ano po, yung kulay berde pa, kulay green yung background niya, maliit lang po yung bahay na yun. At saka sabi nga ni Takeru, parang tagpi-tagpi. Pero po, talagang makikita mo, yung pursige ng bata, 24 anyos, nakapagpatayo. Kung hindi ako nagkakamali, siguro, yung naiwan niyang bahay para doon sa kanyang mga mahal sa buhay, sa anak, sa nanay, sa mga magulang, sa mga kapatid. Kung hindi ako nagkakamali, siguro, yung bahay mismo, baka nasa 400 square meters so yun, mga bossing. O baka naman sobrang exagger ko. Sabihin na natin 300 square meters po. Malaki po yun, mga bossing. Ano? Tapos kulay puti pa nga eh. Nung ipinakita niya sa akin yun, ito Mark, tapos na. Pinapakita niya sa amin, ina-explain niya. As in talagang porsigido yung bata. At kung sabihin na natin na ang dahilan nung kaya ginawa sa kanya yon is dahil sa pera or whatever, nakikita ko lang po kasi kay Mima Alicia, talagang gusto niyang mailabas, maiahon yung kanyang pamilya doon sa kahirapan po. No? Isa ako sa nagpapayo, sinasabi ko sa kanya, kasi nababanggit niya sa akin, grabe ka no Mark, meron kang negosyo, meron kang iba pang business. Tapos, nakakapag-vlog ka pa rin. Sabi ko, may mga nangangasiwa doon sa ibang mga negosyo. Kaya, yung oras ko, malayang-malaya. No? Sabi niya, ako gusto ko talagang makaahon. Ganon. Sabi ko, payo ko, yung isang trabaho, no, lalo-lalo na sa Pilipinas, yung isang trabaho,
hindi uubra eh. No? Kumbaga, sapat lang yan para doon sa gastos mo, tsaka yung pang-araw-araw mo, tsaka yung mga bills mo. Kaya sabi ko sa kanya, aralin mo yung leverage. No? Multiple na business, yan. Meron kang pang sariling gastos, meron kang mansion, sabi ni Jean Mine, mansion yung 300 square meters, idol. Hindi po, kasi yung bahay namin sa Antipolo na isa, 150, alam ko, maliit eh. No? So, dodoblehin lang yun. Ganun yung nakikita ko. Sabi ko kay Mima Alicia, dapat meron kang pinagkakakitaan ng panggastos, meron kang pinagkakakitaan na pang extra, pang tago, at meron kang pinagkakakitaan na pangluho mo. Ayan. So, siguro doon nagporsige yung bata, kaya talagang umabot siya sa punto na ganito na, kung totoo man po, na sinindikato, grabe. Grabe. Tuloy natin to. Sabi ni Ma'am Marian Thomas, mabait naman si Mima, makulit lang din. Gustong-gusto niya umangat sa buhay. Opo, daming pangarap. Tsaka po nakasama ko yan noong doon sa Marikina, etong sa pagsasampa ng kaso ni Melquiades Robles kay Maharlika. Maharot, makulit, pero matalino. Tsaka matapang. Yan ho talaga yung Mima Alicia, mga boss. Saan ba yun? May liwanag pag nakita mo siya. Oy, nasa Hindi siya yung gaya na describe ng mga BBS na ayaw sa kanya. So, instantly, I fell in love with her. So, yun na, pinapanood ko na siya. And, even then, kasi grabe yung mga komentaryo niya, sobrang tapang. So, minsan nag-aalala na rin ako, hinay-hinay ka, yung mga, alam mo yun, you have that feeling and alam niyo, may kukomento ko doon sa mga DDS na mga nagsasabi nun, baka ikaw na ang susunod. Ikaw na ang susunod. Ano? Hindi ko maintindihan kung pinag-iisipan nila yung mga sinasabi nila. Kasi po kung ako, like example, mga Duterte, siyempre kung sila yung gumagawa ng ganyan, ayaw nila na masisindihan yung apoy para magkaroon ng usok. Ano? Ayaw nila na sila yung matuturo. Ayaw nila na maiisip na bigyan ng chance na maiisip ng mamamayang Pilipino na sila yung gumagawa ng mga ganon. Di ba ba? Pero etong mga supporter, ang hindi ko maintindihan po. No? Yung tipo bang sasabihin sa'yo, ikaw na ang susunod. Kayo na ang susunod. No? Tipo bang, ganon, alam nyo pala na ganyan ang gawain nila. Tapos, hangang-hanga pa kayo at isinusulong nyo pa. No? Para sa ating bayan, para mamuno sa ating bayan. Kaya, sabi ko, wala. Ito na yung senyales talaga ng mga bulag ito. At talagang, siguro yung iba dyan, nahihiya na lang kumalas. Bakit to? Siguro sa araw-araw na ginawa ng Diyos, magpo-post sa kanilang mga Facebook, sa kanilang mga social media. No, na-DDS sila. Nahihiya na din siguro kumalas, kaya lang hindi makakalas dahil baka makita ng kapitbahay nila. O saan raketera, shoutout po sa inyo. Tuloy. actually, alam ko naman, ever since I started vlogging as well, alam ko kung gaano kademonyo ang mga tao na kinakalaban natin. Yes. Pero even then, sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Life is too short. Kung hindi natin gagawin yung mga dapat natin gawin, we will just go by na walang na-accomplish na purpose sa buhay. So, yung mga ayaw kay Mima, I saw
alam mo yung nagdadalamhati ka na durog na yung puso mo, pero dudurugin pa ulit dahil sa mga napakademonyong comments nila. Oo. Pero all of these, lahat ng mga masasakit na salita, I just cry to the Lord. Lord, ikaw na bahala sa mga tao ko. Sometimes it really, minsan natitempt talaga. Tapos matatawa ka pa dyan sa mga yan. No? Ang pagpapakita pa, maka Diyos. Oh. Maka ano, ewan ko, maka relihiyoso. Di ba? Pero yung mga pinapakita, yung mga comment, di wala ho yata akong narinig na pare or mangangaral sa simbahan na sasabihin na kumbaga magtanim ka ng sama ng loob all the way kahit patay na yan. Wala akong nakitang ganun ho, na nangaral mga kababayan. Ang lahat ng yun ang sinasabi, lalo na kapag yung yumayao na po, irespeto. Pero yun yata yung wala ang DDS, yung respeto. Ako na, sana mangyari din sa kanila. Pero no, the Lord would tell me, I am watching. So I keep that faith. God is watching. Sa mga taong nagmamak sa dinanas ni Mima, God is watching. And Hindi ko natin alam, baka si ang Panginoon nila si Kibuloy. di ho ba kaya ganyan po mga bossing? Or baka talagang pati yun ay tinalikuran na nila. Dahil nga ang dating Pangulong Duterte, grabe ho, makapagmura. Di ba? Grabe makapagmura sa ano. Sino ba to? Ano sabi niya? Who is this STU? Oh. Tapos PID. Binuo tayo tapos sisirain. Sabi ni Cricket, sino yung nagsasalita, Mark? Alam ko yan si Lovely Granada po, mga kababayan. Binirin mo sila, nasa linya sila ng mga kakamping. Ano po? Nasa linya sila ng kakamping, mga bossing. Na talagang, grabe kabardagulan namin nung mga panahon po ng 2022. Di ba? Mga 2022, grabe. Pero kapag yung mga ganito na, wala na, ceasefire na doon sa tao na namayapa na. Meron pong mga namayapa, namatay, Ma'am Elena Garcia, doon sa mga vlogger nila. Pero bigyan niyo po ako ng pangalan ng vlogger na sumusuporta kay Pangulo o sumusuporta sa gobyerno. Bigyan niyo ako ng pangalan na bumastos doon sa mga namayapa nilang mga kapwa vlogger. Wala po. Ano? At kung matatandaan nyo, narinig ko din kita kay Miyamoto, yung vlogger na yun, hiniling din po na mamatay si Pangulong Bongbong Marcos. Pero, bilang respeto, bardagulan lang naman tayo, okay na yun. Tapos na yun. Respeto ka na namin. Diba? Wala. Walang bumastos po. Pero doon sa kanila, grabe. Hanggang ngayon po, talagang tuloy-tuloy pa din po, mga kababayan, yung mga nila, yung pagmamak nila kay Mima Alicia. hindi tayo titigil dahil lang sa nangyari sa kanya. Actually, mas lalo kaming magiging burning sa aming pakikipaglaban. We will continue the fight. Because kahit iba-iba man ang kulay, ang style namin, we know that we stand for one thing. We stand for the Filipinos and we stand for the truth. Yun ang hindi ka matatanggal kay Mima. Sa mga haters dyan, God is watching you. And sa mga nagluluksa, God is our comfort. Maraming salamat. Tingin ko, yung mga DDS, wala nang Diyos yung mga yan. wala nang Diyos yung mga yan, no?
sobra na silang nalunod kay Duterte, sobra na silang sobra ng siguro dahil sa gigil na din po nila. Sa gigil nila na hindi sila manalo-nalo, ang tagal na nilang pinapatalsik o gustong mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Pero merong mga kagaya ni Mima Alicia na nagsasalita. Kaya yung mga kababayan natin ay nabubuksan ang kaisipan na yung kanilang mga ipinapakalat ay puro kasinungalingan lang. Kaya ganyan siguro yung galit nila kay Mima Alicia. At hindi ko na ilalayo ang sarili namin o ang sarili ko. Kasama na din ho dyan. Watching here, Mark Ramos from Boss Mike, live, Boss Mike, kay Boss Mike Silvera sa suportahan. Ayan, grabe din. Grabe din, iyak niyan talaga si Boss Mike. Si Atty. Claire? Pero tingin ko, kung ako nandiyan din po, tingin ko hindi ako makakapagsalita. Iba ho ako doon sa madaming tao na kasama nung nasa paligid ng mga tao na yon versus yung nagbablog po na ganito na alam ko, kagaya niya, 1,450 viewers kayo dyan, pero hindi ko kayo nakikita physically. Pero pagdating na dyan, hindi ko kaya siguro na magsalita. Siguro nasa gilid lang po ako malungkot. Sino next? Lipata? Kapatid yata? Alam niyo po, mayroon po ako ngayon sabi ng pinukunti, di po ako sumunod ba? So, naman pag-aaral kasi gano'n po akong sama. So, nakasunod ang loob ko. Alam niyo po, si ate, isa po siyang mabait na ate sa amin. Kahit na ganyan yung pag-aaral niya, paano siya magbita, masaway. Siyempre, ganyan naman talaga siya eh. Pero sa ganyan pag-aaral niya, may mabuting puso na rin po siyang inano sa amin, pinupulong. Gaya po niya, siya po nagsakripisyo, huminto po siya ng pag-aaral para lang ipagpatuloy yung pangarap niya. At ang pangarap po namin na makapagtapos po kami ng pag-aaral, ang pangarap niya po sa amin at kami makapagtapos. Dapat may nakayang mga trabaho. Tapos, siya na lang po ang namin aalagaan pag makatapos namin. Pero, hindi na po natuloy. Kasi, nawala na po yung ate ko. Hindi ko po tanggap talaga na gano'n ang mangyari sa ate ko. Dapat na nagsasama pa kami ng matagal. Meron pa po yung isang anak na naiwan. Yung anak niya, ang bata pa po, 4 years old pa lang po yun. Wala po yung alam-alam pa lang po na hindi gano'n po na mawala po ang kanyang nanay. Anak din ni Alicia, 4 na taong gulang. Ano po? Sabi? Ito po lang namin masasabi kasi masaya po sa dibdib na nawalan din ng isang kapatid na siya na lang po nag-resistente po sa amin. Sana lang po siya na po ang inaasahan namin na magkatabi sa amin para lang mapagtapos ng pag-aaral na dapat na aray namin papakontribute para sa inyo. At sana maging masaya ka natin sa mga lakbay mo ngayon sa susunod na argitan o Uy, nandyan pala si kaibigan na Commander Churba. Nakakalungkot yung mga pangyayari sa ating bansa. Mga bossing, no? Yun na po na ano lang po sa pagkasalita. Salamat ate sa lahat ng tulong mo sa amin. Hayaan mo. Itutuloy namin ang laban mo. Yun lang po. Salamat.
Sabi ni Nelly Olan, kailan daw po makakabalik si Alden Richards, sa Itbulaga? Siguro, pagbalik ni Duterte sa Pilipinas, saka makakabalik yun. Mukhang di nababalik ng buhay yun. Baka naman sa akin kayo magalit. No, alam ko naman, mga DBS, magagalit talaga kayo sa akin. Matagal na kayong galit sa akin. Pero, yung sinasabi ko, real talk naman yun. Di ba? Ang buhay ng tao, alam ko, pag 80, 90, malapit ka na yan. Wala namang nabuhay sa panahon natin, ha? Sa panahon nun natin, etong henerasyon ng simula siguro mga 1500s or 1300s, walang nabuhay ng 160 mahigit o pataas pa. Birang-bira kung meron man. Hindi po ba? Yung sitwasyon natin ngayon, maka 80 ka, maka 90 ka, buenas ka na. Di ba? Kaya wag kayong nagagalit kapag ka sinasabi yung real talk, no? Bakit? Biruin mo naman, 10 taon ang sinasabi na haharapin ni dating Pangulong Duterte yung paglilitis na yun. 81 na siya. Yung huli nating nakita, ang tatay ninyo tagilid maglakad, nakaganon. Yung huli nating nakita o narinig, yung tatay ninyo, mabagal na magsalita. Tapos gusto niya sabihin ko, kaya pang tapusin yung 10 taon na paglilitis sa kanya. Real talk lang. Huwag kayong magagalit. Tuloy. Nakalaya na po si Big Boy. Naman nabi po sa lahat. Especially, gusto ko muna pasalamatan of course ang ating mahal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Tinangyayari lahat ito, no? Itong nanditong importante, dahil ito yung gusto ng ating mahal na Pangulo. So, minsan dali, yung aming kapatid. At of course, sa Pilipinas po, yun po lahat, no? At kay kung Sandro Marcos din po, salamat. And of course, Boss Mike, salamat, no? Nakapagpiyasa ka. Sabi ni Jordan G, ano ba yan? Naiiyak naman ako. Mamaya lalo pagpunta, kasi sila Jordan G pupunta mamaya dyan, mga kababayan, sa lamay ni Mima Alisa. Pangalawang araw to, kung di ako nagkakamali, yung nakita kong vlog ni Takeru Miyamoto, inilipat yung pwesto noong mural ni Mima. Mas pinalaki. Mas nilawakan. Kasi yung una, siguro, ina-expect nila, sakto lang ito, no? Yung pala, ang dami talagang bumisita. Sabi ni Jinmin, kahit 100 years pa siya na mabuhay, idol, basta dun lang siya. Bago na, boy! Nasa mo na yan, boy! Hindi kasi po, kaya po, yun po talaga tawag nila sa akin ng mga kapatid ko, ng mga kuya ko, kahit po si Mima, nasa po nila ako Jinggoy. Yan po tawag nila. Blanderer. Pero siyempre, wala tayong magawa. Ahawin talaga eh. Lalo na pag Hindi, pero ako, nung nakita ko, kasi binidyohan ni Boss Mike, yung binidyohan ni Boss Mike yung loob ng kwarto nung unang pinaglalagakan ni Mima. Sabi ko, parang ilang aisle lang yun Tingin ko masyado yata maliit ito. No, pero
Hindi ko pinangawakan yung iniisip ko na yan kasi baka sakto nga lang din. Pero ayan, dagsa po, mga kababayan, ang pumupunta para matunghayan po, makita um, ang huling mga araw ni Mima, ni Alicia. Tayo, di ba? Nag-iis pa. Pero anyway, gusto ko pong i-share sa inyo kung gaano po kabigo itong bata. Kung gaano katapang. At kung gaano po siya kasi-kasi na ipagtanggol po yung tama. Yung katotohanan lang. Actually, some of you siguro, hindi pa nakakalam, pero isang beses sa buhay niya, sinubukan siyang opera ng kumakalaban kay Pangulo. Pero, Kabila, may kwento niya sa amin lahat yun. Pero nanindigan po siya. Na maninindigan siya sa katotohanan at hindi po siya mabibili ng kahit gaano kalaking halagang pera. Inoperan siya ng kondo, inoperan siya ng sasakyan, inoperan siya ng sandamakmak na pera. Pero hindi po niya binentakan niya ng prinsipyo at pananaw. Yun po yung isa sa kinabibiliban ko sa tao na to. Biniro ko pa nga siya yun. Ba't di mo tinanggap? Once in a lifetime lang yan. Sabi ko. Pero biro lang naman yun. Sabi niya sa akin, ito naman ko yung pitwa. Para mo na rin sinabi wala tayong pag-iindigan. pero parang ang hirap ipagtanggol ng mga Duterte ho, ano? Ako nai-imagine ko mga boss chipa mo, sir, paano kaya kung nandoon ako sa panig ng mga yon? Paano ako magbablog? Paano ko ipagtatanggol kung wala akong naririnig na mga depensa galing doon sa ipagtatanggol ko? So talagang magiging ending mo, talagang magiging magiging vlog mo sa araw-araw, gumawa ka ng fake news para magmukha silang mabango. Ano ho? Kasi biruin nyo, mga kababayan, ipagtatanggol mo, o sige, ang ginagawa po namin dito sa vlog namin, kapag kayong ganyan po, talagang bawal, hindi pwedeng, sa vlogger po, sa pagbablog, lalo na political, hindi ka pwedeng umabsent ng isang araw. Pag umabsent ka ng isang araw o hindi ka nakatutok doon sa mga balita sa isang araw, yung susunod na vlog mo, yung na-skip mo, ang hirap mag-vlog nun. Ano po? So lahat yan, inaalam namin, inaaral namin, chinecheck namin kung totoo ba yung mga ganito. Napapatunayan naman po. No? May mga ebidensya, kaya hindi po kami nagbablog ng walang mga materyales na ipinapakita po sa inyo o ebidensya, mga kababayan. So, aalamin mo kung ano yung side ng Malacanang na sasabihin ni Atty. Claire Castro, tapos saka yun yung ibablog mo, tapos i-analyze mo, ipapaliwanag mo. Doon sa kanila, walang ganun eh. Ang sasabihin lang doon sa mga followers nila, handa tayo, ready po tayo, no, sa tamang panahon, haharap po tayo. Ngayon, paano ibablog ko nun? Basta sabi ni VP Sara, haharap daw po sila. Tapos biglang sa isang araw, makakarinig ka, balita. Sumulat sa Supreme Court ang Vice Presidente, humihingi ng tulong para wag ituloy yung impeachment sa kanya. O parang ang di ba? Kaya ang ending mo talagang para may ma-vlog ka sa araw na yon o sa isang araw, gagawa ka ng fake news. Hindi tayo tumitindig sa tama. Doon na tayo sa tama. Doon yung always sinasabi sa akin. Kasi mga kasama, si Mima ko ay breadwinner talaga. May kwento niya sa akin. Na minsan, nilalabas din siya talaga ng pangalan loob. Kasi kailangan, minsan siyempre bumibigat yung pakiramdam. Hindi talaga kung maging breadwinner. Siyempre, kasi itong bata na ito madali siyang tamaan ng depression. Alam po namin nga, kaya lagi po kami nag-a-advise sa GC. Especially ito si Don Chris.
Sandali lang po, kailangan kong basahin itong komento na ito, mga kababayan. Hindi ko po pwedeng palagpasin ito. Minsan lang po ito may makapagsabi sa atin na lalo kang pumopogi, Mark. O, di ba? Kailangan may commercial din tayo, ha? O, salamat naman po, Cons May. Ulo, yan, lagi nang advice yan kay Mima. Mima, chill ka lang. Mima, relax ka lang. Lalo na po yung siya na pabalik-balik ng hospital. No? Kami po ay natataranta lahat eh. Pag yan po ay umiiyak, ang tinis po kasi nataranta yan talaga si Mima. Kaya po, lagi po kami nandiyan, nakaalala sa kanya. Kasi nga po, bunso po talaga namin yan. Kaya po, 24 years old, imagine, 24 years old, na may ganyang Sabi ni CB Siena, sana Boss Mark magpadala rin sila ng security at vloggers, no, pag nilipat na sa province si Mima Alicia para walang aberya. Pero, tama po. Tingin ko naman po, all the way gagabayan po yan. Kagaya nga po ng ibinabalita ng mga kaibigan natin, mga vloggers, mga kababayan, na talagang hindi po pinabayaan, no? Hindi po pinabayaan na ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Etong si Mima Alicia. Wala pong ganun. Tanong mo yung natsugi doon sa kabila kung inasikaso ba ng vice-presidente. Tingin ko wala din. Ay, hanapin na natin yung kay Boss Mike Severa. Meron ba ditong part si Boss Mike? Ayan, ang daming tao talaga, oh. Hanapin natin. Hahanapin ko lang yung kay Boss Mike. Tapos, sunod na natin yung follow-up ng mga pulis. O yan, mga kakampi ko, alam ko yun, mga kakampi ko, mga nasa harap.